Welcome to Donmar TV News Channel. Nilinaw ng Malacanang na hindi otomatika yung naging pahayag o kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na i-restrain o hindi palabasin sa kanilang mga bahay yung mga hindi pa bakunado. At kapag sila ay lumaban sa mga otoridad, siya ay maaaring arestuhin at ipakulong. Sinabi ni acting spokesperson Carlo Nograles na hindi otomatika dahil kailangan pang magpasa ng ordinansa ang mga bawat local government unit na concerned. At sinabi ni Secretary Nograles na dito ay sinasabi lamang ng Pangulo na kailangang mag-enact o magpasa ng ordinansa ang mga LGUs gaya ng gagawin ng mga bayan at syudad dito sa Metro Manila at karating na lalawigan sa Calabarzon. At ayon pa kay Nograles, dito magdedepende kung ano ang ipapataw na parusa sa mga mauhuli na mga lumalabas na kanilang bahay na hindi bakunado. Pwedeng multa o kaya ay pagkakakulong. Na ito pa ang dagdag na bahagi ng pahayag ni Secretary Carlo Nograles. At yung kung may kasama rin pong imprisonment, no, will really depend on the ordinance to be passed by the local government unit. Gaya ng sinabi ko po, yung Metro Manila Council ay meron na pong naipasang resolution calling on the member LGUs to pass their respective ordinances. Pagkatapos po niyan, yung Calabarzon region naman po ay meron din pong resolution ay yung mga kanyang mga LGUs ng Calabarzon ay gagawa na at magpapass na ng kanilang mga ordinansa. Yung region, yung pinakabago, itong Central Luzon. So Region 3, ganun din po. Meron resolution na yung mga LGUs po nila ay gagawa na at papasa na po ng mga ordinansa din po nila. At sana nga po, yung ibang mga regions ay ganun din po yung magiging ang mangyayari. Pero ito na nga rin po yung trend. Darating po na yung lahat mga LGUs ay may kanya-kanyang ordinansa na. So, susundan natin kung ano yung ordinansa pagdating sa pagpataw ng fines at kung may imprisonment ba na kasama dito sa ordinance. Una ay ito pong lumalala na COVID-19. Problema na talaga dito sa Metro Manila. Hindi na ubiro, napakarami na nagkakasakit. Pangalawa, ito nga pong paghingi ng paumanhin ni Bongbong Marcos dahil may problema rin. Kailangan magpahinga sa COMELEC kaya hindi nakadalo sa preliminary conference dun sa issue ng disqualification cases na tinatalakay sa Commission on Election. Nang una ay itong COVID-19 Omicron variant na malaking problema na natin ito. Sabi nila ay talagang hindi naman grabe ang tinatamaan pero napakabilis kumalat kahit kanino. Wala na hong pinipili. Mayaman o mahirap, kahit saan ka, nag-iingat ka o hindi. Pagka tinamaan ka nito, tatamaan ka. Hindi ko alam kung iti sa hangin na nakukuha kung saan man. Kasi kahit na nga mga VIP, kahit mga presidential candidate, kahit mayaman na hindi naman nagpupunta sa maraming tao, tinatamaan din. Di lalo na yung mga talagang gumagala-gala sa kalye. So ano ang gagawin natin dito? Doble ingat. Marami na hindi nagpapatest. Nasa bahay na lang. Tinitiis at nagpapa-relax o nagpapagaling. Pero marami po talaga apektado. Matindi ang ubo, sipon, inilalagnat pa nga yung iba. At yun nga po ay sintomas ng COVID. Kaya pagkaganyan, malaking posibilidad. COVID-19 na rin po yan. Kaya yung iba, positive talaga. So ang sinasabi ng gobyerno, vaccine pa rin. Ang problema, after mabakuna ka, tinatamaan pa rin. So, hindi na hubiro. Hindi natin alam kung ano ang gagawin dito at ano magagawa pa ng ating pamahalaan. At kung magpapatuloy ito, malamang sa susunod na mga ilang araw, baka mag-alert level 4 tayo o masigit pa. Kasi sa kasalukuyan, alert level 3, pero nakakagalo pa ng bahagya ang mga tao. Maaaring magkahawa-hawa pa. Kaya malaki ang posibilidad na ilagay sa alert level 4. Patunayan, ang ating PNP ay naghahanda na. Kung sakaling mag-alert level 4, may mga checkpoint na naman. Para yung in and out ng Metro Manila o kung saan lugar, maghihigpit na naman. So talagang napakahirap na sitwasyon. Kung kailan malapit na ho ang opisyal na kampanya para sa
ating mga presidential election, ay lumalala pa itong sakit na COVID-19. So ingat lang po. Hindi biro ang sitwasyon. Maraming apektado na naman sa trabaho, apektado sa lahat ng klaseng business, transportation at iba pa. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman ho tumitigil ang gobyerno. Ginagawa nila ang lahat. Kaya lang ho talagang napakabilis kumalat. Hindi lang naman ho sa Pilipinas, sa buong mundo, sa buong Europe, Amerika, Canada, at mga bansang kapitbahay natin, ay problema rin po ito. Hindi maiwasan. Ramdam na ramdam. Ako rin po, ilang araw na po akong nakakaramdam din ng ubo at sipon. Kaya nga hirap din tayo magsalita. Kaya nagpapahinga rin tayo. Pero siyempre, hindi natin maiwasan po na magbigay tayo ng mga update or mga balita kung ano nangyayari dito sa atin sa Pilipinas. Pwede po kayo mag-comment dyan kung ano ang dapat gawin, paano makaiwas, at ano ang gagawin para ho hindi magkasakit. Pangalawang issue natin ay ito hong si Bongbong Marcos ay humingi nga po officially ng paumanhin sa Commission on Election dahil hindi siya nakadalo sa unang preliminary hearing o conference sa COMELEC kaugnay ng disqualification cases na kanyang kinakaharap. At palagi ko maintindihan naman ng COMELEC dahil lahat po ngayon nagkakasakit talaga eh. Kung ano mga sakit, ubo-sipon, na kakaiba ang galaw ng katawan, ay apektado ho talaga ang mga business at naman transaksyon. So palagi ko maintindihan ito ng commission. Ang mahalaga, hindi naman niya pinababayaan yung kaso, nandyan siya, may mga abogado at siya nga lang kung kailangan hindi ganun kadali na may pagkaloob. Siguro sa susunod na mga pagkakataon, kung kakailanganin pa siya ang personal appearance sa COMELEC, siguro magagawa na yan. Pero yung nangyari kahapon, wala talagang panahon dahil mukhang hindi ho talaga maganda raw ang pakiramdam. Kaya naman, nabuti niya magpahinga. Okay? Sana maintindihan ng COMELEC yan. Sa issue ng COMELEC pa rin at lahat ng presidential candidate, ito yung maganda. Official pong hinihingi na ng COMELEC ang listahan o account, social media account ng mga politiko, ang presidential candidate. Para daw ma-identify kung ano yung mga social account or social media account na ginagamit ng mga politiko para mayroong record ang COMELEC at kanilang mamomonitor. Pati yung mga political ads kanilang mamomonitor. Kasi sa ngayon po walang identify na social media account ang mga politiko kanya-kanya. Maraming supporters, followers, pero hindi naman ho kanya yan. So, hindi identify. So ngayon maganda ito. Kung ilan yung social account or social media account ng politiko, yan lang po yung ma-identify na i-re-register nila. Mandatory, parang ganon. Gagawin talaga ho ng COMELEC yan, hilingin sa mga presidential candidate na dapat mag-submit sila bago matapos ang buwan ng Enero. So maganda po ito dahil anong ibig sabihin nun? Mamomonitor. Yun nga po mga kanilang ginagamit sa isyong pampolitika. Ito, kaya ko ito napapaliwanag kasi hindi naman ho apektado yung pribado katulad ko o ng iba na tayo ay nagmomonitor at tumutulong sa mga kandidato. Lalo tigit dito sa nakatutok ako at sa mga galawan ng BBM Sara Tandem. Ito naman po ay voluntary. Wala pong kinalaman si Marcos dito sa aking account na ito. Ito po ay voluntary kong ginagawa, kaya hindi tayo kasama. Yan po sa mga hinihinging record ng COMELEC. Ang hinihingan lang po ay yung kandidatong merong sariling account na ginagamit. Pero yung mga pribadong sektor na tumutulong lang, hindi ho obligasyon na sumali dito. Kaya mananatili at magpapatuloy tayo ng ating gawain ng pagmomonitor at paghahayag sa inyo dito at sa abroad ng mga kaganapang pampolitika. Okay? Dito sa ating bayan. Especially sa galawan ng BBM Sara Tandem na ating namomonitor sa araw-araw. Nag-iba nga lang po ngayon dahil ngayong January mukhang wala talagang issue ng mga malaking event kasi nga bawal. May COVID. February ang official campaign. Hindi ko alam kung papayagan ng COMELEC dahil nga kung itong COVID na ito hindi magbabago, baka maapektuhan. May sinasabi yung ibang mga doktor na baka abutin ng January, itong February, itong January at February, ito yung napaka-critical sa issue ng COVID. Dito ho mag-uumpisa ang kampanya. So talagang masalimuot. Hindi ko alam kung anong gagawin dyan. Bahala ng COMELEC kung paano ang policy gagawin sa magitan ng Interagency Task Force.
Kung mananatili ba na mayroong mga rally, motorcade, or wala. So social media lang maaaring gamitin at ang mass media para sa communication at mga political ads siguro para sa kampanya. So medyo mahirap. Maraming adjustment ang simpleng mamamayan, politiko at nasa gobyerno sa panahong ito dahil kakaiba. Okay?